So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigay ko sa inyo yung top features na pwede nyo makonsider dito sa Oppo A6X at kung bakit maganda rin naman siyang bilhin ngayong 2025 going 2026. So tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, napakabilis talaga ng panahon, bukas ay 2026 na at syempre, since bagong labas lang itong Oppo A6X, bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito sa smartphone na to. So kakalabas lang nito ngayong December 2025 at ito po yung successor sa very popular na Oppo A3X at Oppo A5X. So sinabi ko parehong Oppo A3X and Oppo A5X kasi yung Oppo A3X at Oppo A5X wala po silang ganong pinagkaiba. So yun yung nakakalungkot na part sa Oppo A5X, parang naging silent siya or tumahimik siya kasi mas naging mabenta ang Oppo A3X at ang Oppo A5i. Pero ibang usapan dito sa Oppo A6X mga ka-J-Vlog dahil finally may iniba na sila dito sa smartphone na to na pwede na makonsider ng mga karamihan ng consumers natin. Pero ano nga muna bang SRP neto? So 4GB 64 neto sa mall, suggested retail price 6,500 pesos po mga idol. Tapos yung 4GB 128 is 8,000 pesos. So I know presyo niya sa SRP is not perfect fit. Big no-no po yan. So hindi siya sulit for its SRP. So yan yung pwede yung possible price na pwede nyo makuha sa mall. Pero ito magandang balita. Dito sa ating product link, dito sa view products natin, mura lang po itong Oppo A6X, 5,000 pesos lang for the 4GB 64GB of internal storage. Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Dahil pag clinic nyo itong view products natin, may magge-generate pang additional discount. So na up to 1,000 pesos. So possible price sa 4GB 64 neto is around 4 to 5,000 pesos. Napakagandang deal. Ang layo nung kanyang presyo doon sa SRP niya or sa offline store nyo siya bibilin. Mas maganda sa online na kayo bumili, hindi pa kayo ma-hassle, nakahiga lang kayo umorder, maghihintay lang kayo ng ilang araw, darating na ang inyong smartphone. No worries. Yung product link naman na provide natin is official store po yan ni Oppo. So mismo sa Oppo brand po kayo or sa Oppo shop kayo bibili, nag-provide lang ako ng link para may discount voucher kayo. Malaking tulong din of course sa mga karamihan ng consumers natin yung discount voucher na ino-offer ng YouTube Shopping at ng online platform. So ang isa sa napakaganda dito sa Oppo A6X, same din sa Oppo A3X, is of course the needs of brightness. Napakaliwanag nitong Oppo A6X mga ka-J-Vlog. Ang taas ng needs of brightness niya, 'di ba? Sobrang solid. And syempre ang maganda pang upgrade dito na nangyari is 120Hz screen refresh rate na po ito compare sa Oppo A3X sa 90Hz screen refresh rate. Yan yung isang ma-appreciate din natin sa Oppo A6X. At based on my observation, parang mas iba yung screen neto or kumbaga yung form factor. Parang pa-curve siya. Ayan. And parang mas manipis yung, mas maliit yung bezel niya sa gilid. Pero malaki-laki konti yung chin niya, mga ka-J-Vlog. Ayan, no? Pero no worries, importante, yung needs of brightness nito napakaliwanag na malaking tulong sa karamihan ng consumers natin. Same pa rin naman ng resolution, HD plus 720p, and malaki rin yung display na itong smartphone na to. Ang magandang consider nga dito na top features niya is of course yung 120Hz at yung mataas na needs of brightness nito. So beyond 1,000 needs of brightness, I think nasa 1,100 needs of brightness ang mo-offer nitong device na to. Second is, next naman, pag-usapan natin yung chipset. Ito yung isang magandang feature nitong smartphone na to, the chipset. So ito ay powered ng Qualcomm Snapdragon 685, so mas better siya compare sa 6S Gen 1 na ino-offer paulit-ulit ng Oppo. I don't know why ano nangyari doon sa 6S Gen 1 na yan kasi several times ko na na-try yung GPU niyan and okay naman yan sa mga ibang smartphone brands. Siguro nakaka-affect din yung software optimization and of course yung RAM. I don't know kasi marami rin naman ako na-try ulit na RAM na 4GB na okay rin naman ang performance. Yun lang nang napansin ko sa Oppo A3X and Oppo A5i, even sa mga basic tasks or casual things, medyo delay siya ng opening of apps. Pero dito mga ka-J-Vlog sa Oppo A6X, mas better yung performance nung smartphone, mas snappier yung chipset na mo offer netong smartphone na to. So abangan nyo na lang yung game test natin dito sa Oppo A6X. Pero yun nga, nag-improve yung chipset na ito compare sa kanyang predecessor. And kung ko-compare mo in online stores, siguro mga 1,000
500 lang ang price difference ng Oppo A5X at ang Oppo A6X. Kaya gagawa rin tayo ng phone comparo about dyan mga idol. Stay tuned lang. Next mga ka-J-Vlog, yung camera. Yung camera neto, yung Oppo A3X at Oppo A5X, natuwan na ako sa camera niyan. 8 megapixel pero napakalinaw. Etong si Oppo A6X mga ka-J-Vlog, in fairness for the quality, malinaw din ang camera neto. 13 megapixel siya at malinaw. In fairness yung camera netong Oppo A6X mga ka-J-Vlog. Same na same din doon sa Oppo A3X. Kaya kung naghahanap kayo ng isang smartphone na sobrang mura lang, ayan, ang linaw din ng front-facing camera nyo. Diba? Sobrang linaw din mga ka-J-Vlog, and yan yung isang magandang feature na pwedeng ma-provide na itong smartphone na to. Even the front-facing camera, low spec siya. 5 megapixel lang, pero as you can see naman doon, basta maganda yung lighting or yung tama ng lighting, maganda yung mapoprovide niyang photo quality. Sa design naman, ito yung isa ring nagbago sa Oppo A6X sa design. Tanggalin natin yung jelly case niya. Mas better yung design nito na na-adapt na rin ng Oppo A6X, yung karamihan na design din ng mga Transsion na ganito yung may vertical camera module. So ito na yung umuuso ngayon na design. Yung vertical camera module na mukhang iPhone 16, di ba? Ganito yung iPhone 16. Pero in fairness sa back cover nitong Oppo A6X, ang ganda, o tingnan nyo. Ito yung ice blue nila at available pa to sa mga iba't ibang colors. So sa ergonomics na ito, hindi po siya slim smartphone, medyo may pagka thick itong smartphone na to, pero hindi naman po siya ganun kabigat kasi nag-upgrade din ang battery nito compare sa Oppo A3X, at yan yung isang magandang feature nito is yung kanyang 6,500 mAh battery capacity compare sa Oppo A3X na nasa 5,000 mAh battery capacity o 5,000 plus mAh battery capacity. So napakalaki ng tinalon when it comes sa battery capacity mga J-Vlog, at syempre yan yung isang magandang i-consider sa smartphone na to dahil ang laki na ng battery na mo-offer niya compare sa kanyang predecessor. Pero sorry, meron pong konting ano lang tayo, bad news dahil yung charging rate nito naman ang nag-downgrade. So 15 watts ata yung charging rate nito kasi included sa box is 15 watts charger lang, hindi po 45 watts. Yun lang ang nakakalungkot, yung charging rate niya. Kung ite-turn mo sa 6.5, siguro mga 2 hours mo full charge mo pa tong smartphone na to. Compare sa mga ibang charging rate na 45 watt na less 1 hour lang, mga ganyan mo full charge yun na yung device. So yun lang, merong konting setbacks when it comes sa fast charging rate, pero huge update or huge upgrade when it comes sa battery performance. Next mga ka-J-Vlog, yung water protection. So yun nga, ang isang maganda i-consider din sa device na to is meron siyang water protection. So IP64 water and dust resistant po si Oppo A3X, si Oppo A6X mga ka-J-Vlog. So kumbaga, for example, nagmomotor kayo, ginamit nyo to as a navigating tool. So say goodbyes na sa mga panahon na nilalagyan nyo pa ng plastic yung smartphone nyo while navigating pag umuulan. Hindi na po yan mangyayari sa Oppo A6X dahil may protection po to sa water like that kind of scenario. Pero hindi po to pwede malublo sa tubig. Quick reminder lang. So yung IP64, 65, 66, yan yung mga protection na meron pong pwede lang sila matalsikan ng tubig with certain kind of pressure. Pero yung IP67, 68, and 69, yan po yung mga water resistant na smartphone na pwede po malublob sa tubig, like yung Vivo Y21D, Oppo A5 Pro, and yung mga iPhones or mga flagship devices, may mga ganyang protection. Pero no worries when it comes sa presyo na 5,000 pesos. Napaganda na meron siyang protection na mo-offer when it comes sa tubig. Yung mga panahon nga namin dati na mga cellphone, yung mga walang any protection yan, malagyan lang yan, matuluan lang yan sa wireless, sa mga earphone, yung mga ganyang port, ano na yan, may possible na baka masira na agad. Pero nakakatuwa, let's appreciate innovation dahil sa mga murang halagang smartphone nakakapag-provide na sila ng mga water protection. So again mga ka-J-Vlog, going 2026, okay naman gamitin itong Oppo A6X, pero may magtatanong, Lods, paano po yung 64GB na ito? Kasi yun po yung pinakamura. Pwede ba siya? Sulit ba siyang gamitin going 2026? So the quick answer dyan mga J-Vlog, depende sa consumer. Kung consumer kayo na power hungry, medyo marami kang ginagawa sa smartphone, 64GB is not enough, real talk yan. Although expandable ang storage nito, yes, given, pero yung expandable storage nito, pwede lang kayo mag-store dyan ng mga photos, videos, and iba pa. Pero when it comes sa mga applications, so kung need nyo ng application or gusto nyo maglaro, very limited lang po yan sa 64GB of internal storage. So I suggest go for the 128GB, pero magdadagdag kayo, I think, na mga 1,000 pesos. So again, 64GB,
Pwede lang to i-recommend sa mga casual users lang, pero pwede kayo makapaglaro dito dahil snappy rin naman ang chipset na mapoprovide nitong si Oppo A6X. Pero again mga ka-J-Vlog, kung bibili nyo to sa mall, sobrang layo, mas expensive siya, at dito lang kayo bibili sa ating View Products dahil napakagandang deal lang yan mga ka-J-Vlog, and no worries, official store po ni Oppo ang pagbibilihan nyo. So yan yung ating top features ito sa Oppo A6X, and hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili netong isang napakalupit na smartphone mula sa Oppo.